Nagluwag daw po ang NFA sa mga tuntunin sa pamimili ng palay. Yan nga daw po ay para mas maraming makinabang na magbubukid ngayon pong anihan. Kasama po sa mga binago ay ang kwalifikasyon para makonsiderang tuyo ang palay at yung pong PES standard para po sa palay. Bibili po raw ang NFA ng palay na visibly free of pest o basta walang natatanaw na peste sa supply. Nagluwag daw po ang NFA sa tuntunin matapos nga po ang ilang mga reklamo na ng mga magbubukid na nahihirapan po sa marami na mga resikitos na hinihingi ng NFA bago bilhin ang kanilang produktong palay. Inanunsyo naman po ng SSS na magtataas ng 10% ang pensyon nito mula po Setyembre at muli sa susunod na taon. Yan po yung matapos ipatupad ang unang bahagi ng 3 taong reforma sa pension program ng SSS noong 2025. Bukod sa 10% dagdag sa retirement at disability pensions, mayroon ding 5% pagtaas sa death at survivorship pension. Ang paliwanag po ng SSS, magtataas sila ng pensyon kahit walang pagtaas sa kontribusyon mula sa mga miyembro nito. Umaasa po naman ang Pilipinas na epektibo pa rin ang tariff exemptions ng Amerika sa ilang produktong inaangkat nito mula sa Pilipinas. Yan nga po ay matapos na magpataw ng panibago pong 10% taripa ng Amerika sa mga inaangkat itong produkto. Sabi po ni Finance Secretary Frederick Go, ikinokonsidera pa rin daw ho ng Pilipinas na exempted tayo sa taripa. Ang mga semiconductor po at ilang produktong agrikultural na in-exempt noong pong unang pinatawan ng 19% taripa ang mga produkto ng Pilipinas. Pero humihingi na rin daw ho ngayon ang bansa ng kaliwanagan mula sa Amerika. Pinagpapaliwanag po ng LTFRB ang isang bus company matapos pong mag-viral ang isang post na pinaghintay daw ng higit 3 oras ang mga pasahero nito. Ayon sa post, sumakay po ang netizen sa terminal sa Muntinlupa bandang alas 10 ng gabi patungo sa ng Lucena. Ang kwento ng netizen, panay pangako raw ang konduktor na malapit na silang umalis kahit 1 hanggang 2 oras na nga lumipas. Pasado hating gabi na daw nang abutan sila ng ticket pero hindi pa din daw sila umalis agad sa terminal. Sa tagal ng hinintay po ng netizen, nagdesisyon na lamang siyang ipa-refund ang ticket. Pero sinabihan siya ng konduktor na hindi na nga po pwedeng maibalik ang bayad. Binigyan ng 10 araw ang kumpanya para maipaliwanag kung bakit hindi dapat kanselahin o kaya isuspindihin ang kanilang prangkisa. Banggitin nyo dapat yung pangalan po ng kumpanya para ho maiklaro ho natin yan. Samantala po naman gusto rin limitahan ng Budget Department ang unprogrammed funds na isinasama sa pambansang budget. Ngayong taong kasi umabot po sa 243 bilyong piso o 3.5% ng kabuuang budget. Pero sabi ho ni Acting Budget Secretary Rolando Toledo, suportado po raw niya kung ibababa pa sa 3% ng kabuuang pambansang budget ang halaga ng program appropriations na ilalabas po sa kada taon para nga malimitahan daw ang sinasabing unprogrammed funds. Isinusulong po ngayon ng DBM na maisabatas ang Progressive Budgeting for Better and Modernized Government Act. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.